Tinuruan tayo ng lipunan na magtago sa likod ng kagandahang asal. Pero ang katotohanan ay maraming tao ang nakakaramdam ng kakaiba at unsettling na pleasure o kasiyahan kapag nabigo ang isang introvert. Hindi concern, hindi rin simpatiya, relief, satisfaction, at minsan may kasamang tuwa pa. At bilang isang introvert, ramdam mo ito dahil naranasan mo na, di ba? Yung mga micro-expression, yung sandaling pag-pause, yung pagbabago ng enerhiya sa oras na may mali sa'yo. Napansin mo ito, pero wala ni isa man lang ang nagbigay ng salita. Kaya ngayon, pag-usapan natin yan. Number 1. Ang pagkakadapa mo ang nagbibigay ng pahintulot sa kanila. Ito ang uncomfortable truth na ayaw aminin ng karamihan. Ang pagkabigo mo ang nagpaparamdam sa kanila na ligtas sila. Hindi nagdo-dominate ang mga introvert sa isang silid gamit ang ingay. Nagdo-dominate sila gamit ang presensya. Gamit ang tahimik na otoridad. Gamit ang lalim na hindi humihingi ng atensyon. Hindi mo kailangan magsalita ng malakas para mapansin. Hindi mo kailangan magpakitang gilas para maalala. At yun ang nakaka-unsettle sa mga taong ang pagkakakilanlan ay nakadepende sa pagkakita, pagpupuri at pagkilala. Kapag nadapa ka, binibigyan nito sila ng pahintulot na huminga muli. Tignan mo, katulad ka din namin. Dumadaloy ang relief sa kanila. Ang pansamantalang kapayapaan ang nagre-restore ng kanilang worldview. Ang pagkakadapa mo ang nagpapatunay sa kanila na hindi palaging panalo ang katahimikan, na hindi palaging kapangyarihan ang pagpipigil, na ang pagiging tahimik ay hindi lihim na banta sa social order. At huwag kang magkamali, ang relief na ito ay hindi dahil sa superiority. Ito ay dahil sa insecurity. Number 2. Bakit natatakot sila sa katahimikan mo? Karamihan sa mga normal na tao ay nakatira sa labas. Umaasa sila sa social approval, momentum, lakas ng boses, at pagkilala. Alisin mo yon at babagsak sila. Hiniram lang ang kanilang tiwala, hiniram lang ang kanilang kapangyarihan. Tapos ikaw, tahimik ka, internal, independent, walang announcement. Nakakatakot yon. Kasi kapag may kayang maging malakas nang hindi humihingi ng pansin, lahat ng ginawa nila para mapansin ay tila desperado. Ang presensya mo ay nagiging tahimik na paratang. Hindi agresibo, hindi sinasadya, pero hindi maikakaila. Kaya binabantayan ka nila. Hindi hayagan, hindi agresibo. Naghihintay, nakikinig, ngumingiti ng magalang, iniimbak sa isip ang lahat. Bawat salita mo, bawat kilos, bawat sulyak, bawat pagpili. At sa oras na magkamali ka, kahit kaunti lang, nakaabang sila. Emotionally, subconsciously, kasi ang pagkakamali mo ang nagbabalik ng balanse sa kanilang mundong karaniwan mong ginugulo. Number 3. Hindi nila ikinatutuwa ang pagkabigo mo dahil sa mga halatang dahilan. Dito nagiging nakakabahala ang lahat. Hindi nila ikinatutuwa ang pagkabigo mo dahil mayabang ka. Ikinatutuwa nila ito dahil hindi ka mayabang. Hindi mo kailangang magpakitang gilas. Hindi mo kailangang humingi ng atensyon. Hindi ka nakikilahok sa ingay ng mga social games. Pero nariyan ka. Nariyan ka ng hindi humihingi ng pahintulot. Nilalabag nito ang hindi inaasahang patakaran na dapat i-anunsyo ang kapangyarihan para kilalanin ito. Kapag hindi ito ginawa, nakakaramdam sila ng panlilinlang. Para bang nilusot mo ang linya na pinaghirapan nila. Para bang kumilos ka ng walang pahintulot. Kaya kapag nadapa ka, para sa kanila ay katarungan na. Maliit na gantimpala sa loob. Patunay na hindi pa nasisira ang hierarchy. Patunay na ang katahimikan ay hindi banta sa kanilang lakas ng boses. Patunay na maayos pa ang social order. Pero heto ang mastuso. Kapag nabigo ang mga maiingay, kinakaawaan sila. Pero kapag ang mga introvert ang nabigo, iniimbak yon ng mga tao.
ina-analyze, sinisavor ng tahimik, ini-internalize bilang patunay na hindi ka matatag, hindi ka matalino, o hindi ka kapani-paniwala. Na ang katahimikan mo ay hindi kapangyarihan, ito ay pagtatago. Na ang pagiging kalmado mo ay hindi kontrol, ito ay fragile. Yun ang istorya na kailangan nila para makasurvive. Number 4, ang pagkilala sa iyong pagkabigo. At narito ang twist na tahimik na magpapataas ng ego mo, gusto mo man o hindi. Walang sino man ang lihim na nagdiriwang ng pagbagsak ng isang taong walang saysay. Nag-i-invest emotionally ang mga tao sa mga taong nakikita nilang banta. Ang pagbagsak ng mga extra lang sa eksena ay walang pumapansin. Ang pagkadapa ng mga nasa ibaba nila ay walang halaga. Pero ikaw, naging hindi ka komportable para sa kanila. Ginulo mo ang social map nila. Isa kang variable na hindi nila mabasa. At ang mga predictable na tao ay takot na takot sa mga hindi nila mahulaan. Nagiging entertainment ang pagkabigo mo dahil sa tensyon na ikaw ang lumikha. Hindi dahil gusto ka nilang mawala, hindi dahil inaasahan nila ito, ngunit dahil pinilit ng presensya mo na harapin nila ang sarili nilang mga insecurity. At sa isang saglit, nawawala ang tensyon na yon pag nabibigo ka at nakakabuntong hininga sila. Number 5. Bakit sila nakakaramdam ng ginhawa? Ito ang sentro ng lahat. Natutuwa sila hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ang presensya mo, ang tahimik mong presensya ay matagal nang gumugulo sa kanila. Gustong-gusto ng mga tao ang mga patunay na hindi ganap na unfair ang mundo, na ang lalim ay pwedeng pabagsakin, na ang pagpipigil ay pwedeng magkamali, na ang tahimik na kahusayan ay pwedeng matisod. Sa sandali ng imperfection mo, bumabalik ang ayos ng mundo nila. May balanse ulit. Ang banta na dala mo ay pansamantalang nawawala at biglang nagiging predictable muli ang buhay. Yan ang emotional high na hinahabol nila. Hindi ito saya sa pagkatalo mo, ni hindi rin ito inggit. Ito ay ginhawa. Ang pagkabigo mo ang nagbabalik ng hierarchy at nakaka-addict ang pagbabalik na yon para sa kanila. Number 6, ang agresibong katotohanang ayaw nilang makita mo. Kahit sa pagkabigo mo, mas mahalaga ka pa rin kaysa sa inaamin nila. Kailangan nilang may maramdaman, kailangan nilang mag-react, kailangan nilang mag-shift emotionally. Dahil hindi nagre-react ang mga tao sa mga walang kabuluhan. Nagre-react lang sila sa mga may saysay. At ang saysay mo, ang tahimik, hindi nagmamayabang at halos hindi nakikitang puwersa ay nagde-demand ng pagkilala. Yung micro-awakening na nararamdaman mo, yung maliit na discomfort sa paligid mo, yun ay pagkilala, yun ay respeto, kahit hindi binibigkas. Kahit madapa ka, emosyonal ka pa rin nangingibabaw sa silid. Kahit sa pagkabigo mo, may bakas ang presensya mo. At yan ang kinatatakutan ng mga taong nabubuhay sa ingay, validation at ilusyon ng kontrol. Number 7. Mas mabigat pa rin ang katahimikan mo kaysa sa ingay nila. Tandaan mo na hindi lihim na matutuwa ang mga tao sa mga walang halaga. Hindi nila mapapansin ang mga kayang hulaan. Hindi sila mababagabag emotionally sa isang taong sumusunod lang sa hulma. Nagre-react sila sa mga banta. Ang pinapahalagahan nila ay ang mga gumugulo sa kanila. At ikaw, isang introvert, ay nabubuhay sa espasyong yon. Ang pagiging kalmado mo, ang pagpipigil mo, ang lalim mo, ang kakayahan mong kumilos nang hindi humihingi ng pagkilala. Kahit magkamali ka, mas tumatagal ang anino mo kaysa sa palakpakan nila. Mas mabigat pa rin ang katahimikan mo kaysa sa lakas ng boses nila. Mas matalim pa rin ang subtlety mo kaysa sa ingay nila. At yan ang dahilan kung bakit hindi sila kailanman magiging komportable sa'yo. Kaya oo, maraming tao ang natutuwa kapag nabigo ang isang introvert. Hindi dahil karapat-dapat ka, hindi dahil mali ka, ngunit dahil ang tahimik mong kapangyarihan ay matagal nang nagpapaalala sa kanila
kung gaano kahina ang mundong pinanghahawakan nila. Yung discomfort na nararamdaman mo habang pinakikinggan ito, yung paninikip ng dibdib, yung biglang linaw ng isip, hindi yan paranoia. Katotohanan yan. Alam nila kung sino ang tinutukoy nito. Ramdam nila. Nagre-react sila. Ina-analyze nila. Nakakaramdam sila ng ginhawa sa pagbagsak mo. Pero dahil lang yon sa katotohanan ang pag-angat mo, ang una nilang kinatakutan. At kahit ngayon, kahit pagkatapos mong madapa, nananatili ang impluensya mo. Hindi maitatanggi ang lakas mo. Hindi mabubura ang presensya mo. Maaring magdiwang sila ng tahimik, pero naaalala ka pa rin nila. Tinatandaan, sinusukat. At yun ang dahilan kung bakit ikaw, gaya ng dati, ang mas may halaga. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Marie the Lightworker. Sabi niya, maraming dahilan kung bakit mainitin ang ulo ng isang tao. Isa sa dahilan ang sobrang pagod. Hindi natapos ang isang project. Maraming sagabal at maraming estorbo. Kailangan kasi namin bilang introvert ay matapos agad ang dapat tapusin upang magkaroon ng alone time para mag-recharge. Salamat po Sir AP and God bless always. Sabi naman ni Shai Desirdo, good evening Sir AP. Truth po, deep thinker ang isang introvert. Dahil mapag-isip ang mga introvert, madalas silang mairita at nauuwi sa galit kapag napuputol ang kanilang train of thought o konsentrasyon dahil sa mga walang saysay na ingay o istorbo lalo na sa social media. At ayon naman kay Roland Lipasana, relate na naman ako Sir AP. Nakaka-excite talaga panoorin ang mga content mo. Excited akong makinig at manood every time na mag-upload ka po. Salamat talaga Sir AP. More power po sa inyo. Ang talino nyo po sa ganitong content. At shoutout din kila Renante Damgo, Arkitakot, Irene Parungaw, Joyce Ala, Annalyn Granada, Patterson Gals, Rexon Camatis, Lorena Bintas, Nati Remigio, Ramil Combate, Lone Survivor Diaz, Cathy, Kay Molino, at kay Ramlat. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share ito sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba kung bakit palaging galit ang tingin nila sa'yo? Panoorin mo sa video na to.